magiging suspended na tong kisame natin. So hindi siya pilit na ilalagay natin kasi hindi advisable mga kamasta na yung hanger natin mga kamasta ay pilit na nilalagay mo lang siya. So dapat yan suspended po siya. So pagdating naman sa mga tools, power tools mga kamasta, meron tayo dito mga sample na kailangan ninyo. Kamasta, ito yung susunod na i-install natin. Itong carrying channel natin. So ang distansya natin dito mga kamasta ay nasa 80 cm. So ang ginagamit namin sa paghahangay mga kamasta ay carrying channel na rin po. Kasi mas matibay yung carrying channel. Hindi mahirapan yung mga pintor natin kasi tayo lang din naman magpipintura. Pero kahit na hindi tayo yung magpipintura, ganito po talaga yung pamamaraan namin. Magandang umaga mga kamusta. Narito tayo ngayon sa ating proyekto dito sa Jadi, Nueva Vizcaya. So titingnan natin yung mga ginagawa ng tropa at dito magbibigay tayo ng konting tip, konting idea mga kamusta sa mga pwede nating bahagi para sa lahat. So tara, pasok tayo. Okay, so may dinating tayong mga tropa dito, si Mark Paul tsaka si Dagul. Kasi si Dagul nagbakasyon. Ay. Yeah. Opo, naayos mo na kaagad igaan mo? Okay, ito yung barracks. Yan si Macpol, oh. Ayan, so akit tayo sa taas. Dito yung tropa. Bali, ongoing yung pag-frame natin dito sa may pinakasala. So tara, akit tayo. So latag na ito mamaya. So, makikita nyo dito sa part na to. Ayan, nakapaglatag na nga kami. Tapos lalagyan na lang tayo ng mga dugtungan. Tapos dito naman, kung makikita nyo yan, yung mahaba na yan, yung tatlo na magkakatabi na yan. Ang purpose po namin dyan mga kamasta, yan yung center support na tinatawag natin. So pwersado kasi yung gitna na yan, kaya dinadagdagan natin ng metal paring yan. Nagawa natin dyan lang sa may part na yan. Ngayon ang binubuo natin yan para mas maging malakas kasi maluwang tong area, maluwang tong area. Maglalagay tayo ng design sa part na yan, tapos magdadagdag tayo ng mga metal paring para sigurado. Tapos dito naman gumagawa tayo ng hanger o kaya kakapitan ng hanger natin. Kaya kung napapansin niyo, wala kaming hanger dumiretso doon sa mga C-filings sa taas kasi kalimitan ang ginagawa ng karamihan, nakapit nila doon sa may C-filings. Kahit na tayo din ginagawa din natin yan, pero depende yan kung mataas o hindi. So ito yung isang bagay din na gusto kong ibahagi sa inyo. Maya maya pag-uusapan natin lahat yan. Sa ngayon papakita ko muna kung ano yung mga ginagawa namin at kung ano yung paraan para siguradong maganda yung pagkakalagay nyo ng mga hanger para dun sa inyong kisame at the same time yung paglalatag natin ng metal frame. So sa ngayon tingnan muna natin para makita ninyo yung mga ginagawa. Ito, naglalagay na lang kami ng mga dugtungan, tapos pwede na ulit maglatag yan. Tapos dito, ito pinaiwan ko muna to sa part na to para makapag frame kami dito. Tapos dito naman maglalatag na sila dito. Okay, so tara, pag-usapan natin ang isang bagay na magagamit ninyo mga kamusta sa inyong paghahanap buhay. Ngayon, ito yung gusto kong ibahagi sa inyo. Paano nga ba yung proseso kapag ka ang inyong bubong mga kamusta ay talagang o kaya sadyang mataas talaga? At paano yung pagme-metal frame natin pagka ganito na maluwang? So kung mapapansin niyo, yung luwang nito mga kamusta nasa sukat na ito, nasa 4.5 meters mga kamusta o kaya 450 cm. So ibig sabihin napakaluwang po niyan. Ano nga ba yung paraan natin sa pagme-metal frame at paano nga ba tayo maghahange sa magandang pamamaraan nito? Sasagutin natin dito ay kung paano tayo magkisame sa area na kung saan mataas at the same time kung paano ka rin magkikisame kapag maluwang na area. So kung mapapansin nyo kanina, may nagwe-welding tayong part. Ayan. So may nagwe-welding tayo dyan. So ayan, kasama yan sa pag-i-install ng pagkikisame natin mga kamusta. So bakit nga ba? Yan ang isa sa mga sasagutin natin at ibabahagi natin ngayon. So sa ngayon, tingnan muna natin yung mga materyales na meron tayo dito para
makapagsimula tayo mga kamusta, no? Tayo sa baba para makita ninyo kung ano yung mga pinurchase namin materyales. Para sa mga hindi pa nakapanood sa mga vlog natin, kasi sa daily na vlog natin, binabanggit natin, o kaya sa mga tutorials natin, binabanggit natin kung ano yung mga materials na provide natin. So dito mga kamusta, meron tayong dalawang uri ng board. So nabanggit ko na to sa mga vlog natin. Kung gusto nyo panoorin itong dalawang uri ng board na to, kung bakit bumili tayo ng dalawang uri. So nandito yung thumbnail, lagyan natin yung link niya sa comment section mga kamusta. Ito yung board natin. So parehas to na 1/4 o kaya 4.5mm. Mas kilala bilang 6mm, pero nga lang undersize na itong mga to. So sa mga nagdaang taon kasi nagbabago yung sukat, lalo na sa production mga kamusta. So ang paraan para hindi tumaas yung presyo, na siya pa rin yung presyo ngayon, nagbabawas na lang sila sa kapal. Ito nagiging undersize na. Kahit na i-request mo na 6mm yung kukunin mo, yung bibigay sa'yo 4.5mm, kasi ang sinasabi nila dito ay ang sukat nito ay 1/4. Pero ang 1/4 mga kamusta ay 6mm po yon. Pero itong mga to 4.5mm na yan. Tapos dito naman, yung metal paring na kinukuha natin is double 4-ring. Yan, double 4-ring po ito. Kapal nito, yung double 4-ring natin, it's either 0.4 o kaya 0.5, pero kalimitan o kaya mas maganda na gamitin ay 0.5. So dito naman yung ating carrying channel, meron tayong carrying channel dito na groove type. So ito may haba rin to na 5 meters, tapos ang kapal nito 0.7 up to 0.8. Dalawang uri yung pwede nyong pagpilian. Tapos meron din tayo dito wall angle. Ayan. So yung wall angle natin, ang kunin nyo mga kamusta ay 0.5mm. Bibili kayo, hanapin nila yon kung ano yung thickness na kailangan mo. So 0.5 mga kamusta. So yung haba niyan, kulang-kulang 3 meters o kaya 8 feet kapag i-convert mo yan sa feet. Ito yung mga pangunahin natin materyales sa pag-metal frame. Ganon din yung iba pang accessories. So akyat tayo sa taas. Balik tayo para malaman ninyo bawat detalye ng mga materyales na meron tayo o kaya kailangan natin sa pagkikisame. So dito, meron pa tayong blind rivets. So dalawa yung uri ng blind rivets natin. Meron tayong 532. Ito, yung 532 natin by 3/4. Tapos meron din tayong 1/8 by 3/4. Yan yung ginagamit natin sa board at saka sa metal frames. So meron din tayo dito, W clip mga kamusta, ng kapal nito 0.8. Itong W clip natin na ito mga kamusta, mas prefer ko yung 4 na galamay. Pero yung nakuha namin dito ay 3 galamay nga lang, pero okay lang din naman to, basta yung kapal niya, yung thickness dapat masunod po yon. So yun ang importante dyan. Meron din tayo yung mga drill bit mga kamusta. Syempre hindi mawawala yung drill bit para sa 532, hindi rin mawawala yung drill bit para dun sa 1/8 na rivets natin. Pala sa rivets natin na kukunin ninyo, dapat meron yung 3/4 ang kunin nyo lagi. So minsan kinukuha natin may 1/2 tayo, pero para sa akin buuin mo na lang, puro 3/4 na lang. Kasi pagka 1/2 kasi hindi naman siya prefer na gamitin mo sa paglalatag ng board. Ginagamit lang namin ang 1/2 pagdating sa framings, pero ginagawa namin minsanan na lang na 3/4. So pagdating naman sa mga tools, power tools mga kamusta, meron tayo dito mga sample na kailangan ninyo. Pero pagka kayo may mga ganito na mainam mga kamusta, pero sa mga nag-uumpisa, ito yung mga gamit na meron na kailangan mong i-provide. Pero kung mag-uumpisa ka pa lang, kahit kaunti-unti pa lang. So kagaya nito, itong rotary na to mga kamusta, ito yung ginagamit namin pang baon natin sa mga paglalagyan ng pako natin na concrete nail. Isa pa dito, meron tayong drill dito na impact. So pwede rin to na gamitin ninyo pagka nag-uumpisa pa lang kayo. So pwede kayo mag-umpisa kahit na impact drill muna. So dalawa naman yung selection nito. Meron siyang impact at saka meron din siya yung hindi siya impact mga kamusta, no? So pwede siyang i-drill lang pang gamit mo sa mga metals. So pwede. Tapos meron din tayo dito cordless para kahit na sa alanganing part, mas maliit kasi to, mas madaling magdukot-dukot at hindi sagabal na may mga wire siya. Tapos meron din tayo dito pangkat ng cement board. So dalawa yung uri ng pangkat natin ng cement board. Meron tayo yung circular, tapos meron tayo yung grinder ginagamit namin doon nasa labas. Tapos meron din tayo dito laser leveler. So hindi mo na kailangan ng level hose o kung ano man dyan. Ang kagandahan niya, pagka may laser leveler ka, mas madaling kumuha ng yung level ng ating kisame. Ganon din sa pamamaraan natin sa pagtatiles, ito rin kailangan din natin yan.
Tapos dito, syempre kailangan mo ng metro, plier, gunting. Ayan, pointed na gunting mga kamusta, kailangan mo yan. Tapos kailangan mo ng riveter. So kailangan din natin dito eskwala. At syempre kailangan mo rin lapis, ganon. So yun yung hindi mawawala. Kaya kung makikita nyo, dito yung grinder natin. Tapos ang isa pa dito, nabanggit ko kanina, kailangan ng welding machine. Yan. So yung welding machine namin na yan, provided namin yan, kami lahat yan. Tapos kung bakit nga ba kailangan din natin ng welding machine. So ito yung unang step kasi na ginagawa namin bago kami maglalatag ng metal frame. So akyat tayo sa taas. Okay. So dito, kung may papansin nyo to mga kamusta, mataas yung parlina na paglalagyan natin ng hanger. Ngayon, so hindi ko pinapayagan na yung mga installer natin, kinakapit natin yung hanger natin pagdating sa ganito na kataas. So ito nasa 1.8. So hindi na rin yun advisable na ikakapit mo yung carrying channel o kaya naman yung hanger natin dun sa may parlina na yan. Ngayon ang ginagawa namin, kung bakit kami merong welding machine na yan, ang ginagawa namin, gumagawa kami ng hanger nya. Yan. So yan yung hanger natin. Ang kinakapit lang natin sa dulo-dulo, ayun, kagaya nyan. Nilalagyan natin ng round bar kung saan nakakapit dun sa taas. Tapos dito sa may hanger, pagkakapitan ng hanger natin. So ang rason namin dyan, magiging suspended na tong kisame natin. So hindi siya pilit na ilalagay natin. Kasi hindi advisable mga kamusta na yung hanger natin mga kamusta ay pilit na nilalagay mo lang siya. So dapat yan suspended po siya para mas maging madali para sa mga tropa. At the same time, ang kainaman kasi niyan, kapag ka mag-hanger ka sa ganitong pamamaraan, mas maging maganda yung paglalatag mo ng board mga kamusta. At saka, isa pa dito, hindi nasagabal sa loob kapag ka may gagalaw dyan electrician, at magagamit nyo na rin to na tungtungan niya kapag ka maglalagay tayo ng linya. So yan yung isa sa mga bagay na ginagawa namin mga kamusta. Dito, punta tayo dito sa part na to para pakita natin yung ginawa natin. Ayan. So ganyan po yung paraan yan, diba? So ibig sabihin, itong mga bakal na to, dyan na natin kinakapit itong mga hanger natin. So halos lahat yan, diba? Napakatibay. Kung mapapansin niyo, gumagalaw to. Ayan o, gumagalaw yan. Kasi nga suspended na siya. By the word suspended mga kamusta, alam yan ng karamihan na dapat maging suspended yung kisame natin. Alam nyo ba yung mga ini-installa doon sa ibang bansa? Mas malala po yun kasi puro rod na lang siya. Pero dito, ginagamit talaga natin dito mga ganitong pamamaraan kasi kailangan mo magkaroon ng access papunta sa taas. Sa Pilipinas kasi mga kamusta, maraming rason kung bakit. Pero sa ibang bansa, halos hindi mo na kailangang akyatin yung taas para sabihin mo na pwedeng akyatin. Kasi nga doon lahat naka-ready na yon para i-finish mo. Pero dito sa atin, syempre, maraming mga kailangan o kaya naman yung mga budget natin, parang ganyan. Doon tayo naka-base. Kunwari, nauhuli mo na yung budget natin sa electrical, ganyan-ganyan. So pwede mo pang ihuli, parang ganon. So dito, ang bentahe na ito, ayan, diba? Napakainam. Akyatin na yung electrician natin, walang ka-problema. Kapag ka may problema yung bubong natin, napakabilis lang kasi may access na tayo papunta sa taas. Yan ang kagandahan niya. Basta ito yung susunod na i-installa natin, itong carrying channel natin. So ang distansya natin dito mga kamusta ay nasa 80 cm mula dun sa kabila. So puro 80 cm yan, nakatapat yan. Dapat nakarest yung paglalagay mo ng hanger. So ang ginagamit namin sa paghahanger mga kamusta ay carrying channel na rin po. Kasi mas matibay yung carrying channel, gawa nga nung 0.8 na siya. So yan ang kagandahan niya. Tapos niyuyupin natin yan para nakasalo sa ilalim. Ito. So mamaya ilalak pa yan mga kamusta, no? Para sigurado. Kasi ang ginagawa natin, nilalak pa natin na ganyan. Halos lahat to. So yung pag-i-install ng carrying channel natin na to mga kamusta, dapat yan baliktaran. Hindi siya pwedeng magkakasunod na nakaharap doon. Hindi rin po pwede na nakatalikod lahat doon. Ito yung pinakaharap. Ito rin yung magiging harap niya. Ito yung likod. Tapos ito rin yung likod. Tapos susunod, likod ulit yon. So salitan lang po yan. Hindi po pwede na iisang part lang. Ngayon, sa may wall naman natin, kinakapit natin dyan. Gamit yung concrete nail. So nag-EL tayo dito. Ng haba nito mga kamasta ay 15 to 20 cm. So pwede po yon. Pagkatapos mo mai-install yung ating carrying channel, isa-isa,
maglalagay na tayo ng metal paring. Hindi kakapit yung metal paring na yan, syempre ginagamitan natin to ng W clip. So doon na pumapasok yung W clip natin, na kung saan ang pag-i-install ng W clip natin mga kamasta, dapat yan meron tayong susundin na pattern nya. So hindi po pwede na may magkakabit ka lang, so enough na yon. So dito ginagamit namin pag naglalagay kami ng W clip, bali dalawa yung ini-install natin sa isang lagayan mga kamasta, no? Kasi pagka isa lang yan, pwede siya na pumalig. Ayan, pwede siya mamaluktot o kaya naman yung gagalaw tong carrying channel natin. Ngayon para maiwasan yan, maglalagay ka ng W clip, dapat dalawa po yan. Ayan, baliktaran. Ngayon ang unahin nyo lagi pagka nag-i-install kayo ng W clip, unahin nyo muna tong bandang likod nya. Tapos iipit nyo muna tong part na to, kasi kailangan nakaipit po yung pinakalikod nya. Tapos susunod, ilalagay natin to pangalawa. Ito ang pag-i-install lang yan. Yan, kung makikita nyo may hook siya na dalawa. Tapos sa itong metal paring natin, meron din siyang pagsasabitan dito. So gagawin mo lang dyan, ikot mo lang na ganyan, tapos itulak mo to, tapos ipitin mo yung taas. So pwede nyo gamitin to ng plier, kaya kailangan sa pag-i-install meron kayong mga pliers. So yan yung paglagay natin ng W clip para matibay. So kung makikita ninyo, kanina gumagalaw, ngayon hindi na. Kasi nga dalawa na silang pumapwersa. Kapag iisa lang yung pwersa niyan, kulang mga kamasta, no? Kumaga gagalaw lang siya, nagaganon-ganon lang. Pero pagka dalawa, hindi na. So ang distansya na itong mga metal paring natin na to, 16 inches mula dun sa gitna dito hanggang dito sa gitna, o kaya 40 cm mula dito sa gitna at saka dito sa gitna nya. So 40 cm mga kamasta, no? O kaya 16 inches kapag i-convert mo. So kung mapapansin nyo naman yung nandito sa may pinakagitna natin, itong metal paring natin na to, ito yung tinatawag ko na center support. So kung mapapansin nyo, napakahaba. Kita nyo? So kapit lahat yan nung bawat carrying channel. So dapat yan maging pwersado. Ito ang ginagawa pa namin dyan. Pagka nalagyan natin ng center support yan, nilalagyan pa natin ng plywood yung bandang taas na ito. Kasi ito yung pinakagitna. So ibig sabihin, lalagyan pa natin to ng plywood. So ganun ang ginagawa namin. Kasi ang importante dyan, kahit na ceiling fan o kaya naman chandelier yung ikakapit mo dyan, makapit. Kasi nga kapag sa metal ka lang magbe-base, kulang po yun. Kasi ang metal, lalo na kung ang bibilin mo manipis, nasa 0.4 o kaya 3.5, so hindi siya advisable. Mas mainam, lagyan mo ng plywood o kaya kahoy yung taas niyan para sigurado. Gamit ka na lang ng black screw o kaya teak screw na mahaba para yun ang gagamitin mo. Tapos kung napapansin niyo, meron tayong tinatawag dito na double lock. Yan. Double lock po yan. Ito yung tinatawag ko na double lock. Sa totoo lang, ako po yung nagpauso ng tinatawag na double lock na to. So maraming nag-against tungkol sa akin dito. Kasi daw, imbes na wall angle na lang ilalagay mo, daw hindi na lang wall angle. Oo nga naman, pwede naman po yun. Pero ito, ang gagawin mo na lang dito, yung metal paring na diretso na to, puputulin mo na lang yan. Tapos babaloktorin mo, yuyupin mo lang yan, then okay na. So importante lang dyan, makuha mo lang yung tamang level na ito. Kaya nga kami gumagamit ng mga laser leveler, tapos pitik. O kaya naman, kahit walang pitik yan, sinasabay namin sa hangay yan para maging pantay-pantay lahat. So yan po yung pamamaraan namin. Kaya kung napapansin nyo, walang mga lapis to. Gamit lamang yung laser leveler natin. So ipapakita natin kung paano tayo maghangay nyan. Tapos, ang ginagawa namin dyan, itong double lock na to, syempre, pag nakuha mo na yung level nya, papakuhan mo na lang siya. So kakapit mo dyan, pako na lang. Ngayon, yung lakas niya buo. So hindi siya mapupunit mga kamasta, no? Kahit isang pako lang yan, sigurado. Oh, diba? So sabi ko nga, hindi naman sa nagtitipid tayo, pero pwede yung ganitong paraan mga kamasta. Basta tama lang yung ginagawa nyo, madali na lang to. Kasi sa amin, sanay na kami sa ganitong pamamaraan. Ito na yung nakasanayan namin, na kahit na sabihin mo na wala ka ng wall angle dyan, kasi kung maglalagay ka pa ng wall angle dyan, aksaya na sa materyales, aksaya pa sa oras. Eh kung yung metal paring, pag nag-install ka, yuyupin mo na lang yan, ayos na. So sabi ko nga naman, wala namang mali sa pag-i-install mga kamasta. Ang mali nga lang, pag binigyan mo kaagad ng katwiran. Pero dapat alamin muna natin kung ano yung paraan na mayroon sa mga installer. Kasi sabi ko nga, kanya-kanya namang paraan yan.
So walang mali mga kamusta, yan lang lagi niyong tatandaan. Lahat tayo tama kasi nga madiskarte ang bawat tao. Madiskarte ang bawat Pilipino. Lalo na kahit na hindi Pilipino, basta madiskarte. Tama lang po yan. Para sa pamilya, yun lang naman ang rason natin sa paghahanap buhay. So okay na tayo dito. Ngayon naglalatag na tayo ng board. So dito sa kabila, kung mapapansin nyo, naglatag na tayo ng board. Okay. So sa board naman, may sinusunod din tayo na pag-i-install ng board natin. Dito, may mga bagay na nire-request din yung mga client natin. Kasi sabi ko nga, hindi naman po pwede na tayo na lang yung nagde-decide, lalo-lalo sa mga designs. Kahit na nag-agree na siya sa mga designs, meron pa rin tayong mga bagay na dapat i-adjust. So dito, sinasagad namin to para nakasagad siya dito sa may mga walls natin. Yan. Kahit na konti lang yung gap, malaking bagay na rin yon para mag-stop ng init mula sa taas o kaya naman mga insekto na po pwedeng umakyat. Pero ang ginagawa kasi namin yan, pakita namin mamaya yung cove doon para kahit na hindi natin isagad to, ayos lang din. Pero sabi ko nga, may mga bagay din naman talaga tayo na nagiging adjustment kasi ang kailangan dito maging open-minded ka lang. Pwede yung rason na ganyan naman yung paraan namin. Hindi. Dapat maging open-minded tayo. Yung tinatawag na maging open-minded, mga kamasta, ay kung ano yung maaaring i-suggest sa'yo na ibang tao, dapat maging open ka lang. So dito yung board natin. Ito, may mga gap tayo na sinusunod yan. Okay lang tong gap na to mga kamasta. Basta sigurado ka na maganda yung lapat nya. So yung board na ginagamit namin mga kamasta, ito yung flex board. So kung napanood nyo yung isang vlog natin, balikan nyo yon para malaman nyo kung ano yung katangian ni flex board na to. Kasi kung mapapansin, napakalinis, di ba? Ayan, ang linis. Wala kang makikita mga bako-bako, wala kang makikita mga lundo-lundo dahil sa board na ginagamit natin ngayon. So mainam mga kamusta, no? Yan. So yung gap natin, mura dun sa may mga rivets natin, ito nasa 8 cm. 8 to 9 cm yan mga kamusta. Meron pa nga 7 eh. So ang ginagawa talaga namin ganyan. Kaya napapansin nyo rin to, nakalubog din yung ulo nya, diba? Hindi mahirapan yung mga pintor natin kasi tayo lang din naman magpipintura. Pero kahit na hindi tayo yung magpipintura, ganito po talaga yung pamamaraan namin. So dito sa middle, okay lang din naman to na kahit na hanggang nasa 10 cm o kaya 12 cm na siya. So okay lang din yon kasi ito hindi na siya dugtungan. Ang importante sa paglalatag ng board, alagaan nyo lagi yung dugtungan na yan. Okay? So ito, susunod na lang yung design natin. Mag-high ceiling lang muna tayo, pati rin dito. So sa pamamaraan naman natin, balik tayo dun sa may kahit na ito may awang yan sa gilid, lalo na kapag ka may cove, may mga designs, maliban kapag ka plain mga kamasta, no? So sorry, hindi ko nabanggit kanina. So dalawang uri naman, kapag ka may plain, balik tayo dito, dapat to malagyan to ng wall angle ng lahat. Pero kapag ka ito balikan natin, kapag ka ganito, yung paraan na ganito, meron siyang cove. O kaya naman, meron siyang tambol. So ganito yung paraan, pwede. Pero pagka plain siya, syempre, hindi na siya advisable na ganito. Ang advisable kapag ka plain na, buo yan. Lagyan mo ng wall angle, syempre. So yan yung paraan para maging okay yung pag-i-install natin. Mamaya, pag-usapan natin yung sa may cove nya, mga kamusta. Punta tayo sa loob. Pero tingnan nyo, si Mark Paul, unang bungad, trabaho agad, no? Pawis na pawis. Pero yun nga lang, nagkanganga si Mark Paul ngayon. Tapos yung electrician natin na si Dagol, mag-isa niya ngayon sa taas. Wala si best friend Harold, at may pasok siya ngayon sa pag-aaral niya. Narinig niyo mga kamusta, meron akong mga trabahador na mga nag-aaral. May mga trabahador ako ng mga estudyante. So, itong Dialen Builders mga kamusta, open po kami. Kahit na nag-aaral ka o hindi, basta kailangan mo ng trabaho, i-guide ka namin. Kahit na, sabi nga ng iba, sayang daw yung pasahod kasi nga hindi daw gaano marunong yung ibang tropa. Oo, hindi gaano marunong kasi may mga tao naman. O kaya lahat naman tayo nag-umpisa sa wala. Lahat tayo nag-umpisa sa hindi marunong. O kaya sa diskarte na meron tayo. Pero mayroon mga gifted na tao talaga mga kamusta, no? Pero dito, sa Dialen Builders, open po. Yan. Kaya lahat sila nag-iumpisa sila sa wala. Lahat sila natuto. At basta marunong ka lang makisama sa kanila mga kamusta. So dito, balik tayo dito. Na ang dilim pa. So ano yung tinatawag na nagko-cove.
Nag-i-install na ho sila ng cove ceiling natin. Ngayon, dito namin ginagamit yung mga double lock na pamamaraan natin. So, gusto ko lamang itong ibahagi para sa inyo mga kamusta para makita ninyo at maintindihan ng bawat isa. Lalo-lalo na sa mga hindi pa ako nakapanood ng mga vlogs natin. So, akyat tayo sa taas para makita. Kailangan natin mag-ilaw kasi medyo madilim at di pa nailagay ni Dags yung ilaw natin. So, dito mga kamusta, ito yung sinasagad namin. Ayan o. Sinasagad po namin yan. Ang hinihiwa na lang namin, itong metal paring na to. Yan. Halos lahat yan. Diba? Kita nyo? Ganyan po yan para namin. Doon sa partition nya. Kaya kung napapansin ninyo mga kamasta, okay lang din to na kahit na hindi nakasagad yung gilid na ito. Pero sabi ko nga, pwede naman yung ganong pamamaraan. Walang problema doon. Ngayon, yung lapad na ito mga kamasta, sukatin natin. So, 32 cm o kaya naman 31 cm. So, yung iba kasi hindi pantay-pantay yung kapal ng palitada. Kasi dito, maliit kasi itong kwarto. Ngayon, ang nilagay ko na lapad ng cove natin, 30 cm lang. Pero dito yung pinakagilid na ito, 30 cm po yan. Kasi sabi ko nga, hindi naman po pantay-pantay yung palitada. Lalo-lalo pagdating sa gilid. Kasi ang basihan natin lagi, yung gilid niya. So, doon tayo kumukuha ng sukat. So, 30 cm yan. Tapos yung taas na ito, yan. 7.5 cm mga kamusta. So, yung taas pala nito, yung mula doon sa high ceiling natin, tapos yung drop natin. Okay. Yan. 18 cm mga kamusta. Plus yung ating 1/4 na board natin. So, 18 cm. Nag-i-standard kami sa 18 cm mga kamusta. Kasi pagka 20 cm na, masyado na maluwang yun ang dito niya. So, mas mainam kapag 18 cm, saktong-sakto na po yun. Dito naman sa loob mga kamusta, ayan, saktong 10 cm po yan. Yan yung sukat po natin. Okay? Yan yung ginagawa natin mga kamusta. No? So, silipin din natin yung framing natin ng cove dun sa kabilang kwarto mamaya. So, ayos na to. Baba tayo para makita natin yung framings natin sa cove. So, may mga frames tayo dito. Yan. Ito yung framing natin. So, yung sukat ng mga frames natin na to, naka 16-16 tayo. Parehas din tayo nag-pre-frame kapag yung high ceiling nya. So, 16 inches by 16 inches o kaya 40 cm by 40 cm. So, yun yung sukat po natin mga kamusta. No? Tapos, lagi nauuna yung high ceiling natin, tapos nilalagyan natin ng wall angle. Kaya nga kung napapansin nyo dito, nauuna lagi yung mga high ceiling natin. So, hindi natin inuuna yung mga framings na mga cove, nilalagyan ng wall angle, ganyan. So, nauuna lagi yung high ceiling natin, tapos bago tayo nagde-design. Kasi kagaya na ito, ilalagyan na natin ng, o kaya sinasagad natin yung board natin. Ayan. So, silipin natin tong ginagawa ni Bensitoy ngayon. So, pasintabi kung nakakubad-ubad yung mga tropa, walang problema dyan. Kasi, nasa private area naman kami. Kami-kami lang dito. Saka mainit. Kaya pasintabi na lang. Ngayon ang ginagawa namin dyan, napapansin nyo, nagpapako na si Bensitoy. Kasi nga na-drill niya na gamit yung rotary natin. So pinapakuha na natin yung mga double lock natin na yan. So kahit na mahuli mga kamusta, okay lang din naman. Kahit na mauna, pwede pa rin naman. Ang importante dyan, dapat yung level pa rin masusunod. Kasi yan, may mga level na silang sinusunod dyan. Nakasanayan na nila yan mga kamusta. At saka nakasanayan na ng tropa yan. So halos lahat ng mga proyekto namin, ganyan ginagawa namin. Kaya sabi ko, mas advisable siya sa mga may mga cove at saka dun sa mga tambol niya. Ito, lalatagan na rin namin to. Kaya napapansin yung mga cove natin. Ha? Diba? Malinis, diba? Yung ganitong paglalatag ng cove, dapat panatilihin nyo po yung ganda niya. Pare-pares na level, pares-pares na sukat. At saka syempre yung itsura niya dapat taaya-aya. At saka yung makikita niyo yung board namin, walang gaanong mga dugtungan yan. Walang gaanong maliliit na dugtungan. Talagang pinapanatili namin na kumaari, konti lang yung dugtungan. Kasi ang pagkikisame, takaw sa crack po yan. Lalo-lalo na kapag talagang mainit ang panahon. So hindi natin maiiwasan yan. Yun nga lang, may paraan din naman tayo para hindi naman gaanong marami yung mga dugtungan na yan. At the same time, syempre may paraan din naman tayo
para maayos mga kamasta, no? Pero pag cement board talaga, alam yan ng karamihan, may hirap talagang ayusin yung mga pagdating sa pintura, lalo na sa crack. Pero may mga crack naman, konti lang talaga. So dito naman, shadow lightings lang to, kaya nakatambol kami dyan sa part na yan. Yan, so kung may mga katanungan kayo sa ganitong pamamaraan natin, comment lang kayo sa comment section mga kamasta, din sasagutin natin yan through video. Kahit sa daily vlog natin, sasagutin natin, kaya dapat maging updated ka lagi. So ito, lilayout na rin namin mamaya yung bilog na ito. Lalatag na lang namin yung isa, tapos layout na namin yung design na ito. Kasi yung design niya, ito, abangan din ng tropa to. Ito. So ito yung design nyo natin mga kamasta. So bilog na cove, tapos may drop ceiling tayo na bilog din sa gitna. Yan yung layout natin ngayon. Si Dagol tsaka si Kevin nasa taas. Buti kay Kevin may pipigain pang tubig sa katawan, pero si Dagol wala na. Alak na yung mapipiga. Tara tara, merenda. Merenda muna kasama yung tropa. Doon na tayo sa baba. Laki ng pagmemerendaan namin ah. 1 milya. Merenda na yung tropa. Nauuna lagi si Dagul. Hindi, pangalawa ko may bawas na. Ay, may bawas na. So tara, konting meeting para sa tropa. Tara. Pensiter, ayan, magluluto na siya para sa pananghalian namin. At kakain muna kami dito ni Levi bago kami lalarga. Ayan yung ulam natin. Tara. So ngayon, magli-layout kami ni Michael doon. Ayan, ilalatag na lang yung isang board, tapos layout na tayo ng para sa round neto, para dun sa may drop ceiling tsaka cove ceiling natin na bilog. So yan, sa gitna kukunin na natin yung gitna nya at magbibilog na tayo ngayon. So nakuha na natin yung middle na itong area na to para makapag-layout na tayo. So yung carrying channel natin na yan, i-rivets natin yan. Tapos yan yung pang bibilog natin. So gagamit lang tayo ng lapis, tsaka kailangan mo i-rivets sa may pinaka-middle nya. Mga kamusta na yung carrying channel natin, tapos guguhitin na yan kasi may butas na to. Ayan, may butas na ako nilagay, tapos ito yung sinyal natin. Ayan, susundan na ni Michael yan, butas. Ayan, naguhitan niya na ng buo mga kamusta, no? Yan yung tamang pagle-layout natin para dun sa cove ceiling. So yan, lalagyan na natin yan ng wall angle kaagad. Okay. So makikita nyo, ang guhit nyo. Diba? Ayan, ayos. So yan yung magiging cove natin mga kamusta. Guhit kami ulit. Ayan, layout natin. Ito na yung drop ceiling natin sa gitna. Ayan, so nakuha na natin yung bilog niya mga kamusta, no? Ito drop ceiling pa lang to. Ito yung pinaka cove niya. So, napakalaki. Laking bilog. Na doon, naka-layout na tayo doon. Ngayon, latag muna tayo dito sa board na to para sabay silang gagawa. Okay, tara. Tulong muna tayo. So ayan, pangalawa na, isa pa. Tingnan natin, luluto na si Benziger kung luluto na ba siya. Check natin.
Ay, Bensider, naluto ko na? Kanin ay, tapos na? Ayun. Ay. Kain na tayo. Ayan, no? Nauna talaga si RB. Opo. Kain na mga kamasta. Okay ba? Yan ang pinakamasiba sa lahat. The great. Tapos na kumain yung tropa. Umakyat lang ako dito para makita. Tapos mamaya malalatagan na to. Tapos layout na rin para sa design kaagad. So abangan nyo to mga kamasta na. Kasi ako pupunta na ako sa Solano. Pupunta pa ako sa project. Kaya napasaglit na ako dito sa taas para makita nyo lang muna bago tayo alis. Punta na tayo mga kamasta. Iwan na natin yung tropa. Dito na tayo sa Solano at nagpalit na rin tayo ng sasakyan. So dito na rin tayo sa site mga kamasta. Tara. Ito na yung site. So dito na tayo. Ayan sila Doktora, architect. Nag-iusap sila. Saka si Dr. Marlon. So ito yung ginagawa namin yan. Ayan o, mamasilya na sila. Then sa lights natin nakapag-install na tayo. Antayin na lang natin yung ibang light features. Ayan, so ayos na to. Kung makikita nyo, ang ganda na o. Yung kulay na lang, ayusin na lang yan, listing. So okay na. Ayan, Uncle Jong! Yung mga tropa natin nandito. Okay. So ito, inaayos na lang natin to. Then okay na. So ito, K-cage pa natin to. Itong mga pin light na to. So lalagyan nila engineer ng 2x2. So yun yung request ko para maayos na. Hanggang dito. So ito, maglalagyan na rin kami ng ilaw dito para okay na. So apply na tayo ng wood stain mga kamasta. Ayan na siya. So buo yan, i-wood stain na. Ayan. So abangan nyo to. Konting-konti na lang. So rush na talaga to kasi may okasyon hanggang sa 23 mga kamasta. So pupunta rin tayo dito sa 23. Kasi may okasyon na gaganapin. Kaya inahabol natin. Sila papa mag-overtime na sila dito. Ayan mga kamasta, hanggang dito na lang yung video natin. Ayan, natapos na naman ng isang araw. Sa lahat po na mga gusto magpa-shoutout, just comment down below. At i-comment ko lang po yung mga pangalan mga kamasta. Comment ko lang mga kamasta. Ayan, sa lahat po ng mga followers natin, mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!